Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, kanina lamang umaga ay sinugot ng taong bayan ang gate ng Senado dahil sa nangyayaring mga hukus-pokus dyan sa loob ng Senado headed by Escudero. Itong pagbago-bago ng pitsa at pagdidelay nitong pagbasa ng impeachment articles na para kay BP Sara Duterte. Kaya ito na, nangyari ng ating kinakatakutan, ng ating gusto ay nag-umpisa na eh. Kaya kung lalaki ito ay bukas baka lalong dadami ang mga tao dyan sa Senado, sa gate ng Senado, at baka mangyari na nga ang sinasabing taumbayan na ang mag-impeach dito kay BP Sara at sa iba pang mga senador dyan na kumikiling at pinapahinto ang impeachment trial kahit na ito ay mandato ng Senado. Well, narito ang video courtesy sa atin ng ating kaibigang sa iyong araw. Nagrarally na ang mga Pilipino sa harap ng Senado. Pero teka, bakit? Bakit tila naghahalo ang galit, pagkadismaya at kawalan ng tiwala? Hindi ito simpleng protesta, hindi ito ordinaryong ingay. Ito ay isang tanong na paulit-ulit na sinisigaw. Nasaan ang katotohanan sa confidential funds ni VP Sara Duterte? Ayon sa survey ng SWS, 90% ng mga Pilipino ang naghahanap ng klarong sagot. Pero bakit parang walang nangyayari? Grabe, nagrarally na ang mga Pilipino sa harap ng Senado. Nasaan daw ang katotohanan sa confidential funds ng Vice President? Katotohanang hinahanap ng 90% ng Pilipino ayon sa SWS survey. Ayan mga kababayan, so nasa 90% na pala ngayon na mga Pilipino ang gusto talagang mirong impeachment trial. Hindi ibig sabihin na i-impeach si Sara, kundi halos lahat ng mga Pilipino, 90% eh. Siyam out of 10 ay gustong malaman kung totoo na may nagawang panglulustay si VP Sara Lustay ng pera ng bayan. Kaya kailangan na talaga kasi taong bayan ang humihingi ng hustisya dito sa nilustay na pirang ito. 600 million 612 million pesos nilustay lamang sa 11 days. Di ba mga kababayan, anong tawag nyo dyan? Dapat pa ba yan na pabayaan yan na nakasalanan, di ba? Yan ay grabing paggastos sa pera ng bayan. 612 million pesos na ubos sa 11 days. Grabe, no? Kaya ito hindi na mapigilan ng mga mamamayang Pilipino. Meron talagang sumugod sa gate ng Senado eh. Kaninang umaga daw yan, mga kababayan. Kaya eto, atin na pakinggan ang pumalag na ang Kongreso, pumalag na rin ang taumbayan. Kaya konting dagdag na lang ng ng tensyon na ito ay meron talagang malintikan diyan sa loob ng Senado. At baka ang maglilitis kay BP Sara ay taong bayan na kung hindi kaya ng Senado. Di ba mga kababayan, ano sa palagay nyo? Balik tayo sa video. Pero dahil parang hindi matutuloy ang impeachment, magpi-people power rally ba? Nakakalungkot na katotohanan sa Pilipinas ay maaaring mahayag sa mga susunod na mga araw o buwan. VP Sara maaaring makatakas sa impeachment ngayon pero hindi makakatakas sa katotohanan. Ito palagay ko, kaibigang sa iyong araw, hindi ito makakatakas sa impeachment. Kapag dito nga sa channel ko maraming nagsabi na kailangan ng talaga dyan, rally or itong people's power para ma-impeach yang si Sara. Kung hindi ma-impeach ng Senado ay kikilos ang taong bayan. Kaya nakakatakot yan eh. Kasi hindi lang alyansa, hindi lang mga loyalista ang kumikilos diyan, lahat ng kulay, pinklawan, di ba? Dilawan, loyalista at iba pa, lalo na itong mga aktivista, ayaw nila ng ganito na nilulustay ng opisyal ng gobyerno ang pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan, dapat kasi maibalik yan sa taong bayan in terms of good service. Katulad ng health, education, mapunta sa scholarship ang pera, di ba? Kasi
Nasa ano si VP Sara noon, nung panahon na yun, nasa DepEd. Siya yung secretary ng DepEd. Kaya malaki ang kasalanan niya sa mga estudyanteng Pilipino ngayon. Kung nasaan na yung pera na yun, dapat kasi yun mapunta sa mga estudyante. Scholarship at iba pang mga benepisyo ng estudyante. Kasi ano DepEd Department of Education. Ngayon, nilustay daw para sa Intelligence Fund. Ang layo-layo naman. Education napunta sa Intelligence Fund. Ay, naku, BP Sara. Kaya ito hindi na natiis, kinalampag ang gate ng taong bayan. Ating panoorin itong video. Kaya convict eh. The Philippine Senate pushes back its original schedule to convene as the impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte. The delay raises doubts on whether the trial can conclude before the end of the current 19th Congress. Ito tinaming pa to ni Bato at ni Tolentino. Diba? Gumawa sila ng draft resolution na i-dismiss na ang impeachment ni VP Sara. Ano ba yan? Parang bawal yata yan na imbis na ang Senado ang tutulong para mapatunayan ang pagkakasala nitong VP Sara, ay ang ibang senador ay tumulong na mawala ng sala. Baka merong technicality. Parang bawal yata yan, yung ginawa ni Bato at ni Tolentino na gumawa ng draft para sa resolution na parang free Sara, di ba? Ibasura ang impeachment Yun ang panawagan ng resolution na yan. Kaya bawal yan sa tingin ko kasi di ba ang Senado ay ang korte para sa impeachment. Lahat ng judge diyan ay mga senador. Sina Bato, Tolentino ay mga senador. At bakit one-sided sila, di ba? Dapat hindi one-sided. Bakit pinopromote nila si Sara na mapawalang sala or madismiss ang kaso? Parang mali yata kasi dapat neutral lang sila. Dahil sa sila'y judge senator sa impeachment na yan. Parang mali yan sa tingin ko, mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Di ba? Alright, so ito, balik tayo dito sa nagkagulo na sa Senado kanina. Ito ang video. Before the end of the current 19th Congress. Convict! 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 Sara daw! Sa Maui. Pero anong ginagawa ng mga politiko, lalong-lalo na ni Sara Duterte, na pamilya ng mga politiko dito sa ating bansa? Walang iba. Napakarami po ng ninakaw ni Sara Duterte. Kaya dapat pong protestahan natin itong Senado. Tama. Walang iba, kundi itong usapan ng mga trapo, itong negosasyon ng mga politiko. Ayan. Grabe na yan, Ito kasi ay first time to mga kababayan na nangyari, di ba? Sa impeachment. Ilang impeachment na ba magmula nang tayo isinilang sa Pilipinas, sa mundo? 4 na impeachment yata ang nangyari sa panahon ko. Nang ako'y mamulat yung mata ko ay 4 na impeachment case. Lahat doon ay parang nakulong Di ba, Irap Estrada, parang nakulong yun. Yung sino ba yung isang parang judge ay nakulong din. Corona yata yung Corona. At marami pang mga na-impeach na public official. Pero ngayon lang na parang merong conspiracy, di ba? Merong parang sabot-sabot diyan sa loob ng Senado. Meron ngang tinatawag na Escudero 11 senadors. Di ba? Meron daw hawak si Escudero na 11 kasenator na pabor sa kanya. Meron yatang plano si Escudero na magpresidente. Kasi kapag na-impeach ang president, it's either the vice president or the Senate president ang pwedeng mag-replace or halili sa presidente. In our case, PBBM, kapag nawala si PBBM ay ang vice president pero wala din ang vice president kasi may kaso. So pwedeng si Escudero. Kaya ito yata ang target ni Escudero, kaya gusto niyang manatili sa pwesto niya
Kaya hawak-hawak niya sa liig yung 11 ka-senators. Sino kaya ang mga yon, mga kababayan? Grabe ang laro dyan sa Senado, no? Hindi na sila dyan makatao, personala na. Ang gusto nila, manatili talaga sila dyan sa pwesto nila kasi malaki ang mga proyekto, di ba? Mga hawak, mga pork barrel, napakalaking mga halaga yan at instant millionaire ka kaagad dahil dyan. Di ba? Alright, balik tayo sa ating video. Parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay ng impeachment. With due respect sa ating Senate President, no? So ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Taong bayan ba o si Sara Duterte? Kinundena ng mga nagrereklamo at endorser ng impeachment complaint ang patuloy na pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang Makabayan Bloc lawmakers, endorsers sa ikalawang impeachment complaint at kabilang din sa mga lumagda sa articles of impeachment na inihain. Nagdadahilan na lang ang Senado para mabinbin ang proseso ng impeachment. Well, something fishy, no? Gumagante. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. Meron. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. Ayan, siniswelduhan ng taong bayan ang mga senador, pati ang presidente. So, walang dapat mag-ano diyan, itong gagawa ng mga ganito kasi ang taong bayan ang bumubuhay sa bulsa nitong mga senador. Kasama na diyan ang presidente, lahat ng public official ay ang sweldo nyo ay galing sa manggagawang Pilipino. Kaya irespeto nyo ang mga manggagawa. Huwag nyong lukuhin, huwag nyong pagnakawan yung mga taxes namin na kinukolekta nyo. Mga ano kayo, di ba? Mga linta kayo sa lipunan. Imbis na kayo yung nasa upuan ay sinisip-sip nyo ang pera ng mga manggagawa na Pilipino. Wala nang gobyerno kung ganun. Kanya-kanya na lang tayo ng trabaho, di ba? Mga kababayan, sino ang mamamatay sa gutom? Hindi yung mga hindi marunong magtanim, hindi marunong kumakayod. Yung mga senador, hindi yan marunong gumalaw eh. May senador ba na nag-araro, di ba? Kaya kung wala ng gobyerno, anarky na, yung mga yan ang pinakamahirap na tao sa Pilipinas, yung mga nandyan sa Senado. Kaya hindi sila nagpapasalamat, nalulunod na sa sa yung power dahil sa kapangyarihan ay nalulunod na. Hindi na nila nakita kung ano ang halaga ng taong bayan sa gobyerno. Ang nagpatakbo, di ba, ng gobyerno ay mga opisyalis, pero sino ang nag-fuel? Sino ang nagbigay ng itong sabihin natin gasolina para makakilos? Ang taong bayan ang nagbigay ng sweldo. Kaya nagkapera, naging milyonaryo dahil sa mga proyekto, dahil sa mga kickbacks, red tape, under the table at iba pa. Alright, balik tayo dito kay Franz Castro. Para sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na confidential funds? Ayan. Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya Kaya makinig kayo dyan mga kababayan, mga DDS. paglustay ng impeached Vice President sa pera ng bayan. Si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya naman may patutsada rin kay Senate President Francis Escudero. Kasunod ito ng pagpapaliban sa presentation ng articles of impeachment mula June 2 sa June 11. The public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness para harapin ito. So anong pumipigil sa Senado? Natatakot ba ang liderato kay Sara? Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Dalawa ang sagot dyan eh. Natatakot sila, isa pa dyan ay baka kumikilos na yung 52 billion na bank accounts nila BP Sara at Digong
na palagay ko ay na-withdraw na. Yun ang sabi ni Trillanes. Merong 52 billion pesos at hawak-hawak ni Trillanes ang Xerox ng mga accounts na yun. Kaya kung yun ay pamudmud sa mga senador, di ba? Ipamudmud sa mga senador ay isang truck yun na, na pera eh. Talagang magbago ang isip ng isang senador. Di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Pera lang naman ang talaga eh. Kaya nagkaganito ang tao, nagkaganyan sila BP Sara dahil sa pera. Kung bigyan ka ng napakaraming pera, sabihin natin 2 billion, di ba? 2 billion pesos. Bilyonaryo ka na, di ba? Multi-millionaire, bilyonaryo ka na. Kung yun, sabihin natin na wag magalit ha. Sabihin natin, inoferan si Chis Escudero ni BP Sara na i-delay mo yan hanggang sa abot yan ng ng expiry ng 19 Congress. At pag na-expire ng 19th Congress, hindi na may pagpatuloy ang impeachment. At gagawa na sila ngayon ng itong tinatawag na resolution for dismissal of impeachment case ni BP Sara. So ito yung mga step nila nababasa natin. Kaya ang ginagawa ni Chis Escudero ay delaying. Noong una, di ba sabi niya, ay wag muna ngayon, sa June 2 na. Pagdating ng June 2, sinabi niya naman niya na wag muna ngayon, June 11 na. Pagdating ng June 11, malapit na, sasabihin niya naman yan na next week na. Di ba? Delaying tactics yan hanggang sa uupo na yung 28th Congress. At pag upo noon, mag-iba na ang tunada nito. Hindi natin alam kung pabor ang 28th Congress, kung pabor kay BP Sara o pabor sa impeachment trial. Balik tayo sa ating video courtesy ng UNTV. Tala, kinontra naman human rights lawyer, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ang posisyon ni Senator Francis Tolentino na hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Duterte. They're not passing a law here. They're actually holding in trial the unimpeachment official. That's the first. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung rules ng legislative process nyo doon sa impeachment. Senator, ano ho ang iyong naiisip, ano ho ang inyong nararamdaman o inyong pakiramdam sa mga nangyayari po hinggil dito sa impeachment? Ako po'y nalulungkot dahil ang impeachment process ay isang paraan sa ating saligang batas kung saan yung mga may pagkukulang or impeachable offenses ay pwede pong iharap at magpaliwanag sa taong bayan kung ano ba talaga ang nangyayari. At ang importante po sa akin, setting aside technicalities na magkaroon ng isang trial para po may pagkakataon na iharap sa taong bayan ang mga sinasabi ng pagkakamali ni Vice President Duterte at si VP Duterte naman may pagkakataon to rebut itong mga allegations laban sa kanya. Ayan, so tama si Drilon na kung walang kasalanan ay huwag matakot humarap dahil ang impeachment ay hindi naman yan ikulong ka kaagad yan. Magpresenta ng mga ebidensya sa paratang at ang depensa ay magpresenta naman ng kanyang ebidensya na hindi siya nagnakaw. Ganun lang naman yun. Pero kung talagang takot ka dahil sa yung mga resibo ay totoo, yung mga piatos-piatos, mga nova-nova, piyuna-piyuna, kung yun talaga ay mga totoo, ay wala ka talagang magawa. Lalo na yung resibo ni Amigdat, yung Xerox copy ni Trillanes na 52 billion pesos sa mga bank accounts ni Sara at ng kanyang tatay. Diba? Kaya kung mga totoo yun, ay hindi na talaga magpapakita si Sara diyan sa impeachment court. Dahil mapahiya siya. Bakit pa siya pupunta diyan? Diba? Kaya ang ginagawa nila ngayon ay, ayan, siguro merong pinag-usapan, Chis Escudero at itong kampo ni BP Sara na i-delay mo yan 2 beses, 3 beses para magagawa kami ng mga ariglo. Ganyan lang yan. Ngayon, hindi lang Kongreso ang pumalag O, tingnan mo naman si Drilon, di ba? Pumalag na rin. Pumalag na rin ng ibang senador. Ang daming pumalag dito panoorin natin ha. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan
Kahit naman sa basketball, may shot clock. These delays are no longer procedural. They are obstructions dressed up as protocol. Tama, obstruction na sinasabi na protocol para magiging formal at hindi mahalata na obstruction siya. Yung delaying tactics. Buying time, sabi ni Dilima. Buying time yung ginawa ni Chis Escudero para to give leeway to VP Sara para makakilos. Di ba? Kasi kung wala talagang kasalanan si VP Sara, ay pwedeng humarap siya diyan kahit mag-isa lang siya, di ba? Masagot niya lahat dahil wala siyang ginawang masama. Pero kung meron talaga, ay guilty ka talaga. Kaya gagawa ka na ng itong mga galaw na parang hindi na yata hindi konbensyonal na mga galaw yan. Di ba? Mga underground na galaw yan, mga submarino. Kaya ito, kagulo na nagkakaninang umaga, patikim pa lamang yun ha. Mga nasa 100 yata yung sumugod sa gate ng Senado. Baka bukas ay baka dadami pa yan hanggang magiging people's power na talaga yan. At kapag darating na diyan ang mga pari, mga madri, ayan na yung people's power. Alright, tapusin na natin ang video. It's time to follow the rules and start the process forthwith. Enough games. Time to move. Ganito rin ang panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano. Anya, hindi raw dapat pagbotohan o idebate pa ang isang constitutional mandate gaya ng pag-convene bilang impeachment court. Constitutional man, gagawin dito na. Yung implementing it, applying to 24, paraping may boto na. It's just plain botohan, doesn't make it right. Ayan, sumabuti pa tong si Cayetano Di ba? DDS to pero di ba? DDS yang si Cayetano. Pero sa ganitong neutral siya sa ganitong usapin na impeachment. Sabi nga niya wala nang dapat debate, ituloy kasi mandate of the Senate from the Constitution na ang Senado talagang mag-act as a court kung ganyang merong mga i-impeach na public official. At ang ma-impeach naman na public official ay matataas lang talaga ng mga ranggo yan. Mga kababayan, ang mayor hindi ay impeachable. Vice President, yung sa Supreme Court, yung presidente, iba pang matataas na ranggo sa Senado. Alright, so ako'y magpaalam na. Sana ay magkaroon ng hustisya itong impeachment trial ni VP Sara at sana fair at sana ay hindi na ito ma-delay. Forthwith to proceed at do not delay. Mga senador, gawin nyo ang inyong mandato dahil kayo'y nahalal ng taong bayan at ibinoto kayo, mga walang hiya kayo. Ibinoto kayo tapos ganyan-ganyan kayo. Alright? So hanggang sa muli, sa mga bago pa lamang huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated at malaking tulong sa mga content creator. Hanggang sa muli, paalam.